So dito mga din, no, meron tayong gagawin dito. So lalagyan ito ng extension, dudugtungan. So bali ito pala ay binili nila ito ng buo na ito na, ano, puwera yung extension dun sa likod. So ibang grupo ang naglagay ng extension sa likod. Then ito, lalagyan natin ng extension dito para sa counter. So ito ay kapihan. So gagawin natin dito, kukupihin lang natin to kung ano yung taas nito dito sa likod saka dito sa harap. Sukatin lang natin din, kukupihin lang natin. Bali magdudugtong tayo rito ng 2 metro lang idudugtong natin dito. So madali naman to. Then tatanggalin natin yung flashing na yan para diyan natin idudugtong yung tubular para sa yero. So ito mga lodi, no, pinutol-putol na natin yung mga kailangan natin para dyan, no, sinukat lang natin. Then pinutol-putol para mabilis tayo. Yan, ibubuuin na natin to, yung frame nito, yung ditong side, yung ipangdugtong natin dito. Buuin na natin, dinitatayo saka tayo maglalagay ng pamakuan ng yero. So ito na, no, na buo na to itong frame at sinukat na natin dyan, no, parehas, no, kopyang-kopya. At ito pinapupulwel ko na kay Romeo. So yan, kailangan to bago natin itayo lahat ng ay nakapulweld na para ang ikakabit na lang natin yung kadugtong nito na pamakuan ng yero, and then yung kadugtong din dito sa kabilaan. So ito nakapatong lang kasi ito sa ayan, nakapatong lang sa bricks. So ngayon ay gagawin natin dyan, ipatong lang din natin sa bricks, no. So ito lang ang kukunan natin ng levelasyon ito. Dudugtong. So tingnan nyo yung dinugtong nung ibang grupo, no. So, baliko, nakaliko dun, no. Pati yung bubong nakaliko din. So ito babarahan natin dito yan ng tubular para makuha natin yung diretso, o di kaya tansi. Yun yung pinaka mainam na gawin. Ito na ngayon mga lodi, no, ilalagay na natin dito yung frame, yung kadugtong nitong na yan, existing na structure, no. Magdudugtong tayo, ganyan din ang itsura. So ito na yung ginawa ko dito, ay maglalagay lang ako dito ng naglagay na ako dito ng guide natin. So iyan na rin yung levelasyon yan, kasi tingnan nyo, hindi tayo patag, nakapatong lang. So malamang sa malamang wala sa level itong dati na nakatayo na. Ngayon kung i-level natin itong itatayo natin ngayon, hindi na sila dito magkakaparehas nitong luma, no. So kailangan maglagay na lang tayo ng guide para kung ano yung yung itsura niya, yun na lang masundan. So ito, hanggang doon na yung ginawa natin para makita natin ito yung eksaktong kung nakatagilid to o hindi, no. So hindi na tayo gagamit ng level bar dyan, ito na lang yung sundan natin. Ayan, para hindi na maging komplikado yung magiging kinalabasan ng ating trabaho. So, okay mga din, ito na, naikabit na natin tong frame, nakuha na natin ang ang tamang levelasyon. So dito hindi tayo gagamit ng level bar, kundi silip lang, kasi yung nauna wala sa level yan, ngayon kung ito i-level natin ay hindi tayo magkakatugma na. So kailangan to silip na lang, kung ano yung ang pwesto nun, siya rin dito, para pantay yung magiging itsura sa bubong. At dito dahil may guide tayo, hindi na tayo maliligaw niyan, kung ano yung dito, kung ano yung distansya dito, ay ganon din pagdating sa taas, no, para hindi tayo magkalituhan. So dito meron din tayong guide. So
So ito, napakahalaga nito kapag nagdudugtong at kung alam yung nauna wala na sa level, ay ito na, guide na lang para masundan nyo yung insaktong itsura nung pagdudugtungan nyo. So mga lodi, tingnan nyo to yung ginawa ko dito para malinis tingnan. So ito kasi manipis, no? Manipis to, din manipis din tong ano natin, tubular. So ginawa natin para malinis, no? Hindi mabugbog sa hinang. So ayan, ito to, ginarinder natin to at ipinasok sa loob yung kapiraso na ano, ganito yun eh. Yan. Pero ito nakatupi, yung isa nakadiretso. Tingnan ito, i-welding natin ngayon yan. Parang ganito, yan. So ito naka-welding dito, magkabilaan. Pero sa ilalim, ayan, malinis, no? Malinis, walang welding. At siyempre pa, pagdating dito, dapat yan lahat ay sakto ang putol nyo. Kaya yan, kasi manipis nga, kailangan 0-0 para pag hininang natin ay hindi bugbog. Okay, so yan, ipupulwid na natin ngayon yan. So yan lang yan, para malinis tingnan, no? Hindi hindi masagwa. So mga lodi, no, sa pagkakabit ng sanipa, so isa sa mga pamamaraan natin kung ito ay tubular, muli, kung ito ay tubular yung pamakuan nyo, pwede nyong padaanan ng grinder to, kaltas to. Yung saktong ano lang, ayan, no, yan, yung saktong kasya lang yung parlina. So lahat yan, yan. Tapos saka pa lang natin i-welding. Pag na-welding na, yan. Matibay na yan. At at the same time, siya na yung hahawak ng ano. Ito na yung hawak ng ating sanipa. Yan na rin yung alignment niya, no? Para mas madali. Pagdating dito sa kanto, ayan, no, inject lang, no? Bitunis lang ang hinang. Huwag nyo nang pagkatadtadin ng hinang yung parlina, kasi manipis lang yan, no? Wala rin mangyayari kung bugbugin nyo ng hinang yan. So matibay na yan, hindi na yung kakalas, no? So ganyan lang. So kung yung ano din, nag-yero tayo, no? At ito, no, pakita ko sa inyo yung yero na ano, magandang klaseng yero. Ito yan, meron siyang anti-leak. So pag pinatong natin yung ano dito, yero, dito siya tatapat, no? So ito, ilalim talaga to. Ito yung tinatawag na anti-leak. Okay. Ito mga ladino, tingnan nyo to. Ito yung tamang pagkabit ng yero na may anti-leak. Ito naman ito, yung babaw ito, lapat. So ito yung ilalim niya, yan. Yan. Kaya tinawag na anti-leak yan. Hindi basta-basta tumagos yung tubig, kasi dadaan pa muna dito. Yan, anti-leak tawag. So mali yung ito yung nasa ilalim, ito yung nasa ibabaw. So mali yun. Ang tama niyan, ito yung nasa ilalim, yung may anti-leak, yung may tupi, yun yung nasa ilalim. Ayan, o. Yan. Kaya pag ganito, dapat malapat yung ibabaw. Okay. Okay, mga ladino, tapos na natin to latagan ng yero. Dalawang yero lang naman ito. So ito mga lodi, no, pag ganitong limang kurbo lang, lima lang to, 1, 2, 3, 4, limang kurbo lang, madalas ito ay malapad, no? Usually ang yero ay 110 talaga ang karamihan na lapad niyan. Din ito, lalo ito luma na, matagal na naka-stock, talagang ang yero ay lumalapad na, no, nauunat, lalo ito manipis, no. Ayan, manipis lang ito, kaya uunat. Kaya kung minsan nawawamali tayo sa paglagay ng roof framing kung hindi natin alam yung klase ng yero kabit natin. So ito, nakasukat ito sa yero na 110. Supposedly pag inano natin, in-overlap natin pag dalawa, 210 dapat ang labas niyan. So ito ay, kinalabasan to ay 222. Sobra siya ng 12 cm. Ayun, sumubra nga doon. So ito malapad tong yero na to.
At syempre luma na talagang lumalapad na. At kung ano din ang paalala ko sa inyo, yung mga nagyayaro ay hindi yan nagkakamali na umapak dito sa ganito. Hindi nila gagawin yun kasi mababali talaga yan. Ang nangyayari kapag may nag-repair sa taas, halimbawa may naglagay ng aircon o may naglagay ng epoxy na hindi naman nagyayero, minsan nagkakamalian nila to na dito sila umaapak. Yan, kaya nababali. So kung aapak kayo, dapat ganito sa may pamakuan. Kapag ganito talagang malayo yung pamakuan, yung 1 metrong pamakuan, dito kayo umapak. Ayan o, dito sa gitna nito. Yan. Huwag kayong umapak dito. Pag dito mababali. Okay? So dito ang apak niyan para iwas bali ng yero. Dito mga lugin, no. Ito kasi yan ano na yan. Pinaka pasamano niya ito. Dudugtungan natin. So yun na yun ang abang natin na tubular. Then yung nandito, so ito kasi ay counter, no? Pinakalamisa dito yung pinakakaha, yung kahira diyan nakaupo. So diyan nakaupo yung kahira. To lalagyan natin to ng liso para pinakalamisa niya. So to, tapos to lalagyan ng sidings. Kaya inuna muna natin to para hindi tayo mahirapan maglagay ng pinakalamisan niya, no, kung may yero na mahirap kasi. Ngayon lalagyan na natin to ng yero. So dito mga lodi, no, pagdating sa mga kantuhan, mas mainam na bilogin nyo kaya nito para iwas disgrasya, no. Kasi kung nakakanto ito ay sigurado mga bata na 5 to 6 years old sa pool ang ulo nito. So ito kahit mauntog sila rito, okay na, hindi buko lang, hindi masugat. So dito ganun din, no. So kailangan mas maganda kung bilogin para safe tayo. So ito lalagyan natin ng liso. Okay, no, mga lodi. Tapos na itong nandito sa baba, no. At goods na goods, no. Ito kahit mauntog na yung bata dito ay hindi na mapupulan, no, ay masugatan. Bukol yan pwede. So, malinis yung pagkakadali na rin. Goods na goods. So ito ipe-pressure wash na lang tong yero na to para luminis. So, okay mga lodi, tapos na tayo dito. Tayo inabot ng 4 days na trabaho. So yan, ginawa natin extension. And then ito itong mga lamisa, siyempre ito din yan, nandito sa loob. So ito malinis yung pagkakadali natin dito, no? Ngayon pipinturahan na lang to, kulay black din. So meron pa tayong mga ginawa dito. So ito yung stante dito, yan, ginawa din natin yan. Bali 4 days at nadali din natin to. So Monday ibang trabaho naman ang job order natin. So tingnan ito mga lodi dito, no? So yan diretso yung pagkakadugtong natin, kopya saka dito din. So ayan, diretso. So dapat lang diretso para hindi masagwa tingnan. At dito kung ano yung itsura nitong itong luma, yan, kinopya lang natin. Ito kasi yung binili nila, no, binili nila na buo to.
din ito, ibang grupo ang nag extension nito. Yung sa atin, yun naman. At kung titingnan nyo itong mga ano din, no? Ayan. Ayan yung ginawa nila. May mga tinim-im. Ayan, mga tinim. Masakit sa mata. Unlike dito ng pagkakadali natin. So, ayan. Malinis. Malinis yung pagkakagawa natin dito. Okay, mga lodi, no? So, sa mga hindi pa naka-subscribe ay pa-subscribe na lang mga lodi sa YouTube channel at paki-follow sa aking Facebook page. So, ito pala ay kapihan, no? Meriendahan. At maraming customer dito pagkagabi. Okay. So, dito daw ay magpapagawa pa sila dito ng trellis, no? Dito. Tayo din ang gagawa niyan kung pag-usapan pa daw nila. So, in the meantime ito tapos na. Okay.